Purihin po ang Panginoon. Sige po, tayo po ay magsimula na ng ating panambahan sa ating Panginoon. Tayo po ay tumayo ng lahat. At salubungin po natin ang pagsamba ang ating Diyos. Pero bago po ang lahat, just wanna share this verse mga kapatid from Matthew 28:20. Alam ko po ang madami sa atin. Lagi naman natin itong naririnig at alam ko nasa utak natin ito palagi. Sinabi ng Panginoon that I am with you always to the ends of the earth. At sa Tagalog po, just wanna share. Sabi niya, narito ako, kasama niyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahonang ito. Napakabuti po ng Panginoon kasi lagi niyang nire-remind tayo, lagi tayo may assurance sa Panginoon na kahit saan man tayo mapunta, kahit anumang estado ng buhay natin ngayon, anumang nararamdaman mo ngayon, masaya ka man, malungkot ka man, lagi niyang kasama, lagi natin kasama ang presensya niya. Amen po ba? Kaya po kung minsan dumadating tayo sa mga pagkakataon na iniisip natin na mag-isa na lang tayong lumalaban, hindi po. Ang Panginoon po ay laging sumasama sa atin. Kaya lagi po natin i-acknowledge yung presensya niya. Lagi po natin pasalamatan ng Panginoon. Lagi tayo humingi ng tulong sa Kanya sapagkat siya'y naririto sa ating mga puso. At sa oras na ito mga kapatid, nais ng Panginoon na tayo ay katagpuin. Nais ng Panginoon na mas maranasan natin, makilala natin, maramdaman natin ang presensya niya. Amen po ba? And are you ready for that mga kapatid? Ready po ba tayo? Amen! Kaya po, sige po atin pong pasalamatan ng ating Diyos, atin pong papurihan ng ating Panginoon. Sige po sabihin natin ang ating pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah! Oh hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Nakilain ka. Ikaw ang pinaka-mabuti sa lahat, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Ang mga pangako mo, Panginoon, ay lagi mong tinutupad, Panginoon. At maraming salamat, Lord God, sapagkat lagi kaming may assurance, Ama, na ikaw ay nandiyan, Panginoon. Nakasama ka namin hanggang sa magwakas ang mundong ito, Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah! Salamat sa banal na Espiritu mo na siyang kasama namin, nauna na sa amin sa lugar na ito. At wala kaming ibang hangad, Panginoon, kundi ang presensya mo lamang. Maranasan ka, Panginoon. Maramdaman ka, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po ang pinakamataas na paborit pasasalamat pagdakila sa aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sige po, atin pong awitan ng ating Diyos. Lagi ka namin kasama, Panginoon.
aking sandigan, ikaw ang aking lakas. Ako'y muling babalik, di nalalayo pang muli. Laging kasama ka, O Diyos, sa araw-araw ng buhay. Laging kasama ka, O Diyos, sa bawat hakbang at laban. Laging kasama
napakabuti mo, Panginoon. Lord God, hindi ka nagbabago sa aming mga buhay, Lord. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, Lord God, sa anumang panahon, anumang sitwasyon ng aming mga buhay, Lord God. Kaya po, turuan mo ang aming mga puso na lalong magtiwala sa iyo, Panginoon, na magpakumbaba, Lord God, sa tanging pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailanmay hindi ako magbabayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakila nahalaan. Sa gitna ng pag-iyong aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailanmay hindi ako
Ikaw nga aming Diyos, Panginoon. Nagtiwala sa aming Panginoon. O Ama naming makapangyarihan na tumawag sa aming anak. Purihin ka, Panginoon, at luwalhatiin ka. Ngayon at magpakailanman, O Lord. Hallelujah, hallelujah. O Banal na Espiritu. Purihin ka, Panginoon.
O tanggapin mo, Panginoon, mula sa puso ng iyong mga anak, Lord God. You deserve all the glory, Lord. You deserve all the honor, Panginoon. O hallelujah. Sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, ay pinatunayan mo, Lord God, kung gaano mo kami kamahal, Lord God. At patuloy na pinapatunayan mo, Lord God, sa buhay na ito, Panginoon, kung gaano ang kadakila, kung gaano ang kabuti, Panginoon. O hallelujah, hallelujah. O buong buhay namin, Panginoon, Lord God, ang nais lamang namin makita ay ang presensya mo, Panginoon. Ang nais namin maranasan ay ikaw, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, salamat, aming Hari. Salamat, aming Yahweh. Purihin ka, luwalhatirin ka. Hallelujah, minsan pa, awitin natin. Nagtataas na asa, papuri sa aking karamdaman. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Papuri sa tataas na asa, papuri sa aking harapan. Purihin ka, Jesus, Hari ng langit, Hari ng buhay ko. Hari ng buhay ko. Okay, so Miss Panginoon. Hari ng buhay ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Praise God! Hallelujah! Purihin po, Panginoon. Handa na po tayong magbigay. Parang hindi pa tayo handa. Alam niyo po, habang tayo po ay nagbibigay, ang Diyos po ay hindi naman papayag na hindi rin magbigay. Amen po ba? Pag-isip pa lang po natin sa umaga, nagbigay na ng Diyos ng bagong buhay. Nagbigay na ang Diyos ng bagong pag-asa. Amen. At higit sa lahat, ang Diyos ay nagbigay na ng tagumpay sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Ang sabi po gano'n ng salita ng Diyos, ayon sa Malakay, sabi niya gano'n, ibubuhos niya ang masaganang pagpapala sa bawat isa po sa atin. Piruin niyo ang masaganang pagpapala. Hindi sapat, hindi sakto, kundi masagana. At ang sabi rin po ng ating pong kinakanta, ang sabi po gano'n, hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Naniniwala po ba kayo doon? Lagi natin yung kinakanta, di papayag ang Diyos na tayo po ay hindi niya pagpalain. Pero, meron po yung if, meron kung. Meron pa sa bali ang Diyos, ano sabi gano'n, kung ikaw ay susunod. Sa pagbibigay po, ito po ay utos din ng Panginoon na dapat mo nating isundin. Na tayo po ay magbigay ayon sa kanya pong kalooban. Hindi po sa kalooban natin. Kasi pagka sinunod po natin yung kalooban natin, magdadalawang isip po tayo. Pero ang kalooban ng Diyos ang ating pong gagawin, wala po tayong pag-atubili na tayo po ay magbigay para po sa kaluluwalhati ng kanyang pong dakilang pangalan. Amen po ba? Tayo po lahat ay magpumikit, ating po idulog sa Panginoon, ang ating po mga kaloob. Hallelujah! Maraming salamat po, Diyos, sa umaga pong ito na
nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Ang dalangin, Panginoon Jesus, ng bawat nakaloob dito, O Diyos, ay inyo pong pagpalain. Kasabay nito, Panginoon, ang pagbibigay ng inyo pong mga anak sa umagang ito. Kayo po, Diyos, ang patuloy, Lord, na magbukas ng kanilang puso at magkaroon po sila ng tagalangan sa pagbibigay, Panginoon. At ang lahat ng ito, Diyos, ay magamit para po sa kaluluwalhati ng dakilang pangalan, Panginoon, at sa pagpapalaganap ng inyo pong buhay at mga pangyarihang salita, Panginoon. At paabot nito, Panginoon, ng mga tao, Panginoon Jesus, na wala pa pong pagkakilala sa iyo. Salamat po, Diyos, na maraming at sa iyo binibigyan po ng binabalik ang pinakbata sa papuri. Parangal ko salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Meron pong klase po ng pagbibigay. Nakita po natin diyan. Kung gusto po natin na secretly, meron po dyan GCash at meron din pong account ang ating pong church. Salamat po. Arino. Arino. Puri pong Diyos, tayo po ay darako sa salita ng Panginoon. Pero bago tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, meron po tayong kasama po sa umagang ito. Let us all welcome po si Maria Angela de la Cruz. Ngayon lang po, nakadalo sa ganitong klase ng gawain. First time po, naka-attend ganito. Welcome po sa gawain ng Agape Mahal ka ni Jesus dito po sa Dako ng Baliwag. Ready na po ba tayo? Komportable po ba tayo sa ating kinalalagyan, kinuupuan sa oras na ito? Yan, ano? Naging komportable tayo paglabas natin. Anong comfort na? Pakainit, no? Yan, pakian na lang po. Isang pagkalastas. Okay. Praise God. Ready na po tayo, mga kapatid? Yan. So, gusto ko po na magsimula po tayo sa isang kwento. Kwento muna tayo bago tayo tungo sa mensahe ni Lord sa araw na ito. May isa pong lalaki na a-attend ng napaka-importanting meeting. Kaso napansin niya sa kanyang sarili, alangan na oras. Ramdam niya na siya ay malelate. Ako, relate siguro marami dito. Ako, isa po doon. No? Madalas akong nalilate. Haba ng aking pinapataang oras para makagayak ako ng maaga. Gayun naman, ito pong kinikwentong kong ito ay a-attend siya ng isang napakalagang meeting. Kaya lang napansin niya na baka hindi na siya umabot, malilate, pero pinakailangan niyang dumalo. Ngayon, habang nasa daan siya, nagdadrive, na-traffic. Mahigpit ang pagkakano, heavy traffic, halos hindi gumagalaw. Nangyayari sa buhay natin, ano? Kung kailan ba naman tayo nagmamadali, nagkakaroon ng aberya, na nasa na ba natin, no? Kung kailan ka nagmamadali, nag-aapura ka, may pupuntahan ka, may gagawin ka malagang bagay, biglang nagkakaroon pa ng aberya, nasusubok ka. At ganito nga nangyari sa lalaki. Alam na niya na malilate siya, naabutan pa siya ng matinding traffic, heavy traffic. At hindi halos gumagalaw ang mga sasakyan. Ngayon, itong lalaki nito,
nag-iisip paano ang kanyang gagawin. So, unti-unting usad ng sasakyan, unti-unti siyang umuusad, nakakita siya ngayon ng isang maliit na eskinita. Shortcut! Shortcut! Huh? Nag-isip siya ngayon, dadaan kaya ako dito? Parang bawal. Pero, wala namang nagbabantay. Wala nagbabantay. Nagmamadali siya. Sa atin, ganun takbo natin. Palagay ko, ganun din ang gagawin natin. Nagmamadali ka. Anong ginawa niya? Pinasok niya itong eskinita. Shortcut eh. Pinasok niya yung eskinita. Habang binabaybay niya yung eskinitang ito, ang bilis. Siyempre, walang hassle eh. Walang sagawan, walang traffic. Shortcut, eskinita. At nasabi niya sa kanyang sarili, sabi nung lalaki ito, ayos! Buti na lang. Dumaan ako dito at nalingon siya dun sa mga na-traffic. Ay, bahala kang abutin dyan ng hapon. So, tuntua siya, ayos. Buti na lang naisip kong dito ako dumaan. So, habang siya binabaybay niya yung skinitang yun, malapit na sa dulo, tuntua siya. Pagdating niya ng dulo, nasurpresa siya. May enforcer. Huli. Violation. Pinagmulta. Ano nangyari? Nasayang yung kanyang tinangkang shortcut sana. At ang malala doon, sa halip mapabilis siya, lalo siyang na-late sa kanyang meeting. Dahil sa ganung pangyari sa kanyang buhay. No? Siya ay nagkaroon ng kaberya. Mga kapatid, ganyan ang shortcut eh. Ganyan ang shortcut. Sa simula, mabilis. Parang tulin. Sa una, parang tama. Sa una, parang tama. Pero sa huli pala nun, may kapalit. At totoo, kung magiging honest tayo mga kapatid, hindi lang sa kalsada may shortcut. Sa buhay ng tao may shortcut. Sa trabaho may shortcut. Sa relasyon may shortcut. Kahit sa pananampalataya mo may shortcut. Sa buhay, may mga pagkakataon na nais nating bilisan ang buhay. Gusto natin agad nang umunlad kahit hindi pa tayo preparado. Sa trabaho, may tukso na gawing mas madali ang gawain kahit may kasamang paglihis sa katotohanan. Sa trabaho po yun. Sa relasyon, may mga bagay na itinatago. May mga pagsisinungaling na ginagawa. Maging sa pananampalataya, may pagkakataon na nais natin agad ang resulta. Minamadali natin ang Diyos. Gusto agad natin ng blessing, gusto agad natin ng breakthrough, nang hindi naman tayo dumadaan sa tamang proseso. Kaya ang tanong po sa atin sa umagang ito, mga kapatid, saang bahagi kaya ng ating buhay natutokso tayong pumili ng shortcut? Saang bahagi kaya ng buhay natin? Sa iyong buhay ba? Sa personal? Sa trabaho kaya? Sa relasyon? O sa iyong pananampalataya sa Diyos? May mga pagkakataon po na pinipili natin ang shortcut eh. Kaysa ang tama. Ito po ang totoo nun eh. Lahat ng maling shortcut may consequences sa buhay. Kaya sa bagong ito, ang topic po natin napakaganda. Integrity versus shortcut. Katapatan. Tsaka yung pagpili ng madalian. Shortcut. Main text po natin ay nasa aklat ng Kawikaan. Kabanata 11, talatang 3. Ito po ang sabi doon. Ang pamumuhay ng may katapatan ang gagabay sa taong matuwid. Yung integrity daw po ang maggagay sa taong matuwid. Maggagay, integrity. Ang katapatan ang gagabay sa taong matuwid. Ngunit, ang taong mandaraya ay mapapahamak dahil hindi tama ang kanyang pamumuhay. Saglit po tayo dumulog sa Diyos. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkabasa at pagkarinig ng iyong mga salita. Alam po namin, ito ay magiging aral, leksyon sa bawat isa sa amin upang matutunan naming lakaran ang tamang landasin, Panginoon. Hayaan mo po
ng mga salitang pagbubulay-bulayan, pag-aaralan sa umagang ito sa pamamagitan po ng inyong lingkod ay maging kasangkapan ng paglagong espiritual ng bawat isa. Ikaw ang maparangalan, ikaw pong maitaas, ikaw ang madakila, habang kami ay sama-samang nakikinig, nag-aaral ng iyong buhay at banal salita. Salamat, Banal Espiritu, ikaw ang aming dakilang guro na kasama namin sa umagang ito. Ito pong aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, totoo lang mga kapatid, lahat naman tayo gusto natin yung mabilis eh. Mabilis na preaching? Gusto natin lahat mabilis. Lahat nagmamadali tayo. May mabilis na pila, siguro itong lilipat tayo, mabilis na pila yun eh. No? Mapalad nga yung mga most favorable individual. Kasi meron silang lane na para doon. Huwag natin sabihin mga senior citizen. Natin sabihin matatanda. Ganda natin. The most favorable individual. Diba? Ganda pa yan. Most favorable individual. Talagang merong sariling linya yan. Pipilahan. Ganun tayo, di ba? Kung merong pagkakataon, meron tayong mabilis na pila, sigurado, lilipat at lilipat ka doon. Kung merong mabilis na daan, sigurado, yun ang dadaanan natin. Mabilis yung daan eh. Pero ito ang tanong mga kapatid, paano kaya kung ang shortcut ay hindi lang mabilis, kundi mali na pala ang magiging dulo? Paano yun? Kung yung shortcut, hindi lang basta mabilis, magiging mali pala ang idudulot nito. May mga shortcut na ang kapalit po yung integridad eh. Yun ang mahirap po dun eh. May mga bagay na ginagawa natin ng mabilisan na ang naisasacrifice ay yung ating integridad. Kasi po may mga shortcut na nakakalamang ka nga, pero minadaraya ka. Hirap po yun. Nakakalamang ka. Ahead na ahead ka, advantage ka sa kapwa mo, pero may nadadaya ka. Hirap tanggapin po nun. Nakakaangat ka, pero may nasasaktan ka. Nakikinabang ka, pero nawawala naman yung integridad mo. At kung minsan nga, hindi natin napapansin ito mga kapatid. Unti-unti na pala natin ipinagpapalit ang tama. Hindi natin napapansin. Sa buhay natin, unti-unti natin naipagpapalit ang tama para lang doon sa bagay na iniisip natin madali at mabilis. Komportable tayo. Ngayong umaga, upang maunawaan natin ang bagay dito na ating tatalakayin, tingnan natin ang epekto ng shortcut sa ating buhay. Ano ba ang epekto ng shortcut sa ating buhay? Una yun. Una po, ang shortcut daw, madaling daan, pero mapanira. Madaling daan, subalit mapanira. The danger of taking shortcuts. Kawikaan, Kabanata 14, talatang 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ibig sabihin, may mga desisyon tayo na so kasi parang mukhang tama. No? May mga desisyon tayo na mukhang tama sa umpisa. Desisyon natin eh. Pero mali pala yung magiging direksyon nito sa dulo. May ganun mga kapatid. May mga desisyon tayo na mukhang tama sa umpisa eh. Pero ang magiging dulo pala nun, ang direksyon pala nun, ay kapahamakan natin. Ang shortcut ay hindi agad nagpapakita kasi ng ng masamang epekto. Ang shortcut, hindi agad yung nagpapakita ng masamang epekto. Kagaya ng kwento kanina, nakita yung shortcut eh. Hindi naman niya alam na magiging ganun ang sasapitin niya, mahuli siya eh. Kaya lang, hindi niya naisip, pala ka nagdadaan doon, ibig sabihin, bawal doon. Dahil nagmamadali yung lalaki, compromise na. Papasukin ko na ito, malalate ako eh. Sa dulo pala nun, ang kanyang kapapahamak. No? Ganun ang shortcut. Hindi agad nagpapakita ng magiging masamang epekto sa buhay. Ito ay kadalasang mukhang praktikal. Praktikal shortcut. Kadalasan, praktikal yun eh. Ang anyo nito, praktikal. At kapaki-pakinabang, yun ang anyo ng shortcut. Praktikal at kapaki-pakinabang. Ngunit, sa likod nito mga kapatid, unti-unting sinisira ang ating integridad. Yung ating mismong pagkatao. Deceptive ba?
nalilin lang tayo. Pero isang linya na nabasa ko, every shortcut is a silent compromise. Sabi po doon, every shortcut is a silent compromise. Ibig sabihin, tuwing pinipili mo, kapatid, yung shortcut, yung mabilisan, yung madalian, may mga bahagi ng tama at kalidad na tahimik mong naisa-sakripisyo. Pag sabi tahimik, hindi mo namamalayan. Hindi mo napapansin. Dahil pinipili mo itong madalian, yung mabilisan, yung shortcut, may mga tamang bagay sa buhay na hindi mo napapansin na isa-sakripisyo mo. Opo, hindi lahat ng shortcut mali. Hindi lahat. Pero marami po doon. Ang kapalit ay ang ating katapatan, ang ating integridad. May isang estudyante. Marami pang kwento ditong baon. Magugulo tayo ng kwento. May isang estudyante. Nag-practice mga opya. Hindi siguro nakapag-review. No? May isang estudyante nagsimulang mangopya sa maliit na paraan. Wala namang kasalanan nagsisimula ng malaki, di ba? Lahat sila mga estudyante, lahat tayo ng estudyante. Naging estudyante ko, pinagdaan ko lahat ng klase niya. No? Lahat ng karanasan yan, no? So, isang estudyante, tinangkang mangopya sa maliit na paraan. Nakalusot siya ngayon. Lusot. Ang ginawa ng bata, ng estudyante, inulit-ulit. Aba, successful. Inulit at inulit at inulit. Hanggang sa kalaunan, nakasanayan na ngayon. Hanggang sa kalaunan, naging normal na sa kanya ang pandaraya. Ito ang malungkot. Sa paglipas po, mga kapatid, ng panahon na hindi na siya estudyante, magtatrabaho na eh. Graduate na eh. Nawalan siya ngayon ng kakayahang magsikap ng may katapatan. Nahirapan siya ngayon magtagumpay sa buhay. Bakit? Dahil sa maling nakasanayan niya nung siya estudyante pa lamang na lagi siyang nandaraya at nandaraya. Kakalaunan, hindi niya ngayon, wala siyang mai-apply na tama sa kanyang buhay. Dahil nasanay siya sa kamalian. Ang tanong mga kapatid, may pagkakataon na ba sa iyong buhay na pinili mo ang madali kaysa ang tama? Isipin nga po natin. May pangyayari na ba? May pagkakataon na ba sa iyong buhay na pinili mo ang madali kaysa ang tama? Kasi alam mo, makakabuti sa'yo, yun ang komportable ka. Kahit alam mo tama, ininsis mo pa rin, ipinilit mo pa rin, kahit mali. Mga kapatid, hindi ka sinisira ng isang malaking desisyon. Ang sumisira sa atin, yung paulit-ulit na maliliit na shortcut ng buhay. Yun ang sumisira sa ating pagkatao. Ang maliit na compromise ngayon, maaaring malaking problema bukas. Sabi nga po natin, ang maliit na compromise ngayon, malaking problema bukas. Totoo yun mga kapatid. Hindi natin mapapansin o hindi natin namamalayan na yung maliit na ginagawa nating pandaraya ngayon, pagko-compromise, maliit na tinuturing nating maling bagay, pagdating ng panahon yan, ang laki ng balik sa inyo yan. Ang laki ng problema ang idudulot sa atin yan dahil nasimulan natin ang isang kamalian. Makipag-compromise tayo. Ngayon, kung ang shortcut po, mga kapatid, ay nakasisira ng ating pagkatao, ano kaya yung nagiging bunga naman ito? Pangalawa, ang resulta ng shortcut, sigurado pong may kapalit. Tingnan po natin. Consequence of a shortcut life, no? May resulta po ang shortcut, at ito po ay siguradong may kapalit. Ang shortcut ay maaaring magbigay ng panandaliang kapakinabangan. Totoo naman eh. Panandaliang kapakinabangan kapag pinili ng madaling bagay. Shortcut. Ngunit may kaakibat itong kapalit pagdating ng takdang panahon. Sabi ng Kawikaan, Kabanata 11, talatang 3, yung pinaka-main text natin, sabi doon, ang taong mandaraya ay mapapahamak dahil hindi tama ang kanyang pamumuhay. Maaring hindi agad ito mahuli.
Pero darating po ang panahon, no? Lalabas po yung katotohanan. May dalawang aplikante. Ito tayo. May dalawang aplikante. Parehas na capable. Parehas na magaling to eh. Kaya lang, yung isa, hindi naging tapat sa kanyang mga qualification. Yung qualification yung mga pinapasa ng mga requirements, papasa ng biodata, resume. Ang ginawa sa kanyang resume, nagdagdag ng napakaraming exaggerated skills. Ay ganyan naman pag nag-a-apply eh. Pero mag-ingat po tayo. No? Kung ano-ano pinagdalagay sa resume to impress the employer. Para impress eh. Makikita galing. Eh kung ano-ano mga pinagdalagay ng skills, dinaya, shortcut pilit, no? Shortcut. Yung isa, na aplikante, kung ano talaga yung kakayanan niya, ilang ay nilagay. Tapat. Nakalulungkot sa umpisa, sabi nga, ang shortcut ang bibigay ng pansamantalang success. Siyempre, ang natanggap ngayon, itong nag-shortcut, itong nandaya ng kanyang resume na kung ano-ano mga skills ang pinaglalagay. In-interview siguro, sigurado interview yun eh. Oo lang ng oo, no? Dumating ang panahon na discover itong taong ito ay hindi capable doon sa kung ano man ang isinaad na sa kanyang resume. Hindi ma-perform yung skills, hindi magawa. Kaya ano nangyari? Yung empleyadong ito na tanggal sa trabaho. Nasira ang credibility dahil hindi na patunayang totoo yung mga bagay na inilagay niya sa resume nung siya ay nagka-apply pa lang. Itong pangalawang aplikante, hindi ka agad-agad natanggap. But later on, napwesto pa sa magandang kalalagayan dahil sa kanyang katapatan. Yung paliwanag po doon, pwede mo itago ngayon ng mga bagay na itinatago mo ngayon. Pero hindi mo matatakasan ang consequence nito, kapatid. You can choose the shortcut, but you cannot choose the consequence. Mapipili mo ang shortcut yung anumang bagay sa buhay mo. Yung binanggit ko kanina na isa-isa. Sa buhay, sa relasyon, sa pananampalataya. Mapipili mo ang shortcut yung lahat yan. Pero hindi mo maiiwasan yung consequence na kaakibat ng iyong gagawing pag-shortcut. Narito ba tayo? May karanasan kaya tayo na kung saan may isang maling desisyon na nagawa natin. Ang nangyari ngayon, nagbuma ito ng hindi inaasahang problema. Sige natin. Ako, meron tayong nagawa. Ako, marami na akong nagawa ganyan. Mga karanasan sa buhay, mga maling desisyon na nagbunga ngayon ng hindi inaasahang problema. Nagaganap at nagaganap po yan. Ngayon mga kapatid, kung ganitong epekto ng shortcut, siguro mahalaga maunawaan naman natin kung ano ang kabaligtaran nito. Yung integrity. Pag-aral natin. Tingnan natin. Ang integridad. Pag-usapan naman natin ngayon ang integrity. Sabihin nga po natin, integrity. Kahit walang nakakakita. Yung integrity. Kahit walang nakakakita. Integrity, kung sino ka kapag walang nakakakita. Yan, sino? Tingnan natin. Suriin natin. Baka ito tayo. Sino ka kapag walang nakakakita? Who you are when no one is watching. Proverbs 10:9. Whoever walks in integrity walks securely. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ang integridad po ay paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Yun pong integrity. Ulitin ko po. Ang integridad po ay paggawa ng tama kahit wala pong nakakakita. Ang integridad din po ay ang pagkakapareho ng ating panlabas at panloob na pagkatao. Hindi ka nakamaskara. Hindi ka mabait lang kapag nasa church. Pero paglabas nito, iba ka na rin. Yun ang integrity. Nasa loob ka man, nasa labas ka man ng church, saan dago ka man dalhin, iyon ka. Ikaw yun. No? Yun ang integrity. Paggawa ng tama kahit walang nakakakita. May isang tao,
Nagpunta sa Pure Gold. Pure Gold na lang, malapit-lapit sa atin eh. No? Punta sa Pure Gold. Paglabas niya, napansin niya ngayon, sobrang sukli. Wow. Nangyayari sa atin, ako po, madalas kong na-experience yan. Sobrang sukli. Walang nakakita. Tapos walang naka-install na CCTV. Sa Apple, walang naka-install na CCTV. Walang makakaalam. Pwede niya itago. Pwede niyang uuwi. Tayo kaya pagka sobrang sukli natin, no? Sobrang sukli eh, no? Ano kaya ang gagawin natin? Pero ito, pwede niyang itago, pwede niyang uwi, walang CCTV, walang nakakita na sobrang sukli sa kanya, at walang makakaalam, siya lang. Ano ang ginawa nung tao na ito? Ang ginawa niya, bumalik siya. Bumalik sa Pure Gold. Hindi dahil may nakakita, wala nga. Kaya siya bumalik dahil alam niya na may nakatingin sa kanya. Ang Diyos. Yung integrity. Ginagawa mong isang bagay na tama kahit walang nakakakita. Madalas mangyari sa atin yan. Pag tayo ay nagko-commit minsan, yung sukli sa atin, napapansin natin, titingnan agad natin mga kapatid. Baka sobra yung sukli sa atin. Pag tayo ay namimili, namamasayaros, titingnan natin at huwag kailanman na isipin natin ako, sayang to. Nakapulot ka ng pera. 1,000. Nakita mo, nalaglag dun sa kapwa mo na nasa unahan. Nalaglag 1,000. Naku, ano kaya gagawin mo? Pupulutin mo ba to at ibabalik doon sa tao na yon? O ang gagawin mo ay lalapit mo 1,000 at tatapakan mo at medyo kakabigin mo ng konti at pupulutin mo ganyan at titingin ka sa kabi-kabi na ganyan. Blessing, sana 1,000. Di ba? Naku, kakalahin ng paa 1,000 at yung unti-unting pupulutin. Paano kaya kung gano'n mangyari? Maraming pagkakataon sa buhay na masusubok ang ating katapatan, mga kapatid. Maraming pagkakataon. Yan po ilan lamang sa mga halimbawa. Huwag na huwag tayong kailanman pasusubok sa pananalapi. Malaking mawawala sa atin. No? Lalo na yung may mga nagkakamaling tindera, lalo kapag may mga may mga bogus, may mga sumasabay, namamali talaga ng pagsukli eh. Huwag nating hayaan na malugi yun. Kasi kawawa. Babalik po sa atin mga bagay na ginawa natin ng labag para sa harapan ng ating Diyos. Estudyante ka, nakakita ka ng sagot sa exam. Sisilipin mo ba yun? Hello? Nakakita ka ng sagot eh, pagkakataon na yun eh. Sisilipin mo ba yung exam? O i-ignore mo na lang? May mga estudyante, dahil teacher nga po ako, ay, pag nakakita ng sagot yan, ay, pipicture na yan. At sasend na yun sa GC. o ito ang sasagutan natin. Eh, hindi nila alam na yun. Sa Apple na yun. Set A, Set B na yun. No? Ganon. Ganon mga estudyante. No? Huwag tayong pasusubok, mga kapatid. Yung integrity natin, panatilihin natin matibay, firm, kahit walang nakakakita. Amen po ba? Integrity is not just doing right. Tandaan po natin, ang integrity po ay hindi lang yung paggawa ng tama. Integrity is refusing to do wrong, even when it is easy. Hindi po integrity. Yun yung pag-iwas sa paggawa ng mali. Ang integridad po ay hindi lamang yung paggawa ng tama, ito din po yung pag-iwas sa paggawa ng mali, kahit alam mong simple lang, madali lang yun. No? Pag-iwas. So, integrity is who you are when no one is watching. Ngayon mga kapatid, no? Paano kung may matinding pagsubok na dumating sa atin? Paano kaya ang ating integrity? Paano kaya? Paano kapag ito ay may kapalit na? Tingnan natin itong karakter, tamang karakter na integrity.
Integrity kahit may pressure. Integrity under pressure. Yan. Ang tunay na integridad, mga kapatid, ay nasusubok kapag may pressure, may panganib, o kapalit. Kasi yung kanina, wala lang eh, no? Patutunayan mo lang integrity mo kahit wala nakakakita. Paano kung yung integridad mo, yung katapatan mo, susubukin na ng pressure, susubukin na ng panganib, susubukin na ng anumang kapalit. No? Daniel chapter 3. Sadak, Mesach, Abednego. Alam natin yung pangyayari doon, di ba? So, hindi lang sinusubok ang integrity kapag walang nakakakita. No? Tandaan po natin, sinusubok ang integrity hindi lang kapag walang nakakakita. Mas sinusubok ito kapag mayroon ng pressure. May pressure na. Ano mang pressure? Pressure ng trabaho, pressure sa pera, integrity sa pera, pressure sa pamilya, pressure sa kung ano mang opportunity ang dumating sa buhay. Yung istorya po sa Daniel chapter 3, kina Sadrach, Mesach at Abednego, inutusan sila ng hari na sumamba sa Diyos-Diyusan sa rebulto. Kung matatandaan po natin yan. Kapag hindi nila ginawa yon, ang kapalit ng hindi nila pagsunod, tepok, kamatayan. Ngunit sinabi nila, sabi ng tatlong ito, kahit iligtas man kami o hindi kami iligtas ng aming Diyos na si Yahweh, hindi pa rin kami sasamba sa rebultong iyan. Yun ang sabi ng tatlo. Ito, mga kapatid, ang tunay na integrity. Kahit may kapalit, kahit may risk, kahit may panganib, kahit may mawawala, pipiliin at pipiliin mo pa rin kung ano yung tama. Narito ba tayo? Yun ang totoong integrity. Kahit masubok man ng mga pressure sa buhay, may mga bagay na maaaring mangyari sa iyo, pipiliin at pipiliin mo pa rin gawin kung ano ang tama. Aplikasyon sa buhay po natin. May pagkakataon sa trabaho, sa ating trabaho, pinapagawa ka ng mali. Pressure po ito. Naalala ko nung ako ay baguhan pa lang dito sa public. Dahil ako ay nag-design, nag-layout, sanay ng mga photo editing and so on, paggawa ng mga certificate, ganyan. No? Yung head ko dati, inutusan ako eh. Sabi niya, PPK ng certificate eh. Madali lang sa Photoshop yun. Attend ng, hindi kasi ganun kahigpit dati. Kahit ko ng attachment na memo eh. Ngayon, kahit may certificate kung ano-ano, kung walang attachment ng na memo yan, hindi yan bibilangin. Ngayon, maluwag. Kung ano-anong certificates ang pwedeng i-reproduce, PPK-in. So, PPK yung mga certificate, pa-Photoshop, palitan na ng pangalan, pang signatory, ay yung higher up, mga official. So, syempre, dahil hindi tayo kumain sa ganung bagay. No? Mahirap, may pressure, kahit sa trabaho. Pipilitin ang gumawa ng bagay na mali. May pagkakataon din naman sa buhay. Easy money. Pero illegal. May easy money. Pero illegal. No? Susubukin integrity mo. Kikita ka ng malaki dito. Usok-usok pa naman ngayon yan. No? Kikita ka ng malaki. No? Pero ano kaya kapalit nun? Illegal. May pagkakataon naman sa relasyon. Pwede mong itago. Pwede mong ilihim. Pwede kang magsinungaling. Mga bagay na ito ay maaaring sumubok sa ating integridad, sa ating katapatan. Subalit sa bawat tukso na ito, sa bawat pagsubok na ito, kung may mahigpit ang relasyon sa Diyos, makapit ka sa Panginoon, laging may paraan ang Diyos para mapanatili kang tama. Sabi ng 1 Corinthians 10:13, God is faithful, tapat ang Diyos. Kung subukin man ang integrity mo, subukin man ang katapatan mo, ng iba't ibang kaparaanan, God is faithful. He will also provide the way of escape. Siya din ang gagawa ng kaparaanan para masolusyonan mo, malampasan mo yung mga pagsubok na ating pinagdaraanan.
So, tanong sa atin sa umagang ito, kung may mawawala sa iyo, kapatid, kung susubukin ka ng pagkakataon, hindi ko po kung may mawawala kaya sa iyo, kapatid, kung susubukin ka ng isang pagkakataon, pipiliin mo pa rin kaya ang tama? Kanina po sa umpisa ng ating pinag-aaralan, sinabi po natin na isa sa mga shortcut ay ang pananampalataya na gusto natin agad ng resulta, gusto natin agad ng blessing, gusto natin ng breakthrough, no? Gusto natin madaliin, pero ayaw natin ang proseso. Ito po ang katotohanan nun. Kahit sa ating spiritual growth, walang shortcut sa ating spiritual na paglago. Sabi ng Luke 16 verse 10, whoever is faithful in little is also faithful in much. No? Sino man daw nakapagkatiwalaan sa maliit, mapagkakatiwalaan sa malaki. Kung hindi ka faithful sa maliit, hindi ka rin magiging faithful sa malaki, kapatid. Ang problema kasi sa atin, ang marami sa atin, ito ang problema natin. No? Pertaining to spiritual growth. Walang shortcut. Walang mabilisang paglagong spiritual. Ito kasi ang problema po sa atin. Gusto natin agad ang resulta sa ating buhay spiritual. Pero ayaw natin ng process. Ayaw natin ng proseso ng Diyos. Gusto natin strong faith. Gusto natin matibay na pananampalataya. Pero ayaw natin mag-pray. Gusto natin ng deep relationship, malalim na ugnayan sa Diyos, pero wala tayong time sa Panginoon. Tayo nagbabasa ng Bible. Di tayo nagkakaroon ng personal na intimacy, communication sa Diyos. Na ikaw lang, alam mo yun, alam mo sa sarili mo kung paano mong i-develop yung iyong relasyon sa Panginoon. Gusto natin ng deep relationship, pero wala tayong oras sa Panginoon. Gusto natin ng blessing, ng pagpapala, pero wala tayong obedience, wala tayong pagsunod. Isipin po natin ang lahat ng yun. Hindi ka lalalim sa Diyos sa shortcut, kapatid. Hindi ka magiging mature overnight. Hindi shortcut ang paraan ng Diyos para ikaw'y lumago. Ang paraan ng Diyos ay isang proseso. At sa proseso ng Diyos, mga kapatid, para ikaw'y lumago sa spiritual, iba sa ating inaasahan. Madalas, ang proseso ng Diyos, masakit. Madalas, ang proseso ng Diyos para ma-develop ang iyong spiritual na kalalagayan sa kanyang harapan ay sa pamamagitan ng mga testings, trials, and struggles. James chapter 1 verse 2 to 4. Mga mabibigat, mga pagsubok na dumaraan sa buhay natin, ginagamit ng Diyos, testings, trials, and struggles, na kung saan ang mga bagay ito ay ayaw natin at sinusubuan natin. Pero yun pala ang proseso ng Diyos para mag-mature ka. Minsan pakiramdam mo ang bagal ng buhay mo. Minsan parang isipin mo parang walang nangyayari. Parang nahuli ka. Pero baka ang totoo lang nito, kapatid, hindi ka nahuli. Baka hinuhubog at hinuhubog ka lang ng Diyos. Sa maraming kaparaanan. Walang shortcut sa karakter. Walang shortcut sa maturity. Walang shortcut sa relationship sa Diyos. Kaya kung gusto mo ng tunay na pagkapala, kapatid, gusto mo ng totoong blessings galing sa Diyos, daanan mo ang proseso ng Diyos. Masakit man ito o hindi. Sapagkat bahagi yan ng paghubog ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ng nabasa kong line, God is more concerned about your character than your comfort. Mas mahalaga sa Diyos kung ano ang pagkatao mo. Yun ang hubogin niya eh. Yung pagkatao mo. Kaysa sa kung gaano ka komportable sa buhay mo. Mas concern ang Diyos sa karakter mo. Sa pagiging ikaw. Hindi kung saan ka komportable. Doon concern ang Diyos. Kaya minsan, hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mga struggles, sa mga hirap, hindi para pahirapan tayo. No? Hindi ganun yun. Kundi para hubugin ang ating ugali, na karakter.
Pangalawa, upang palalimin ang ating pananampalataya. Kaya hinahayaan dumaan sa ganyang kala natin ay pinahirapan tayo. At pangatlo, upang turuan tayong magtiwala sa ating Panginoon. Ngayon, ang tanong, handa ka ba kapatid na maghintay sa paghuhubog ng Panginoon sa iyo? Walang shortcut? Pagtitiwalaan mo siya? Handa ba tayo maghintay? Hello? Amen po ba doon? Kung alam mong ginagawa naman ito ng Diyos para ikaw ay mas maging matibay. Magtatapos po tayo. Mga kapatid, sa mundong ito, bilis ang pinapahalagan. Sa mundong ito, natin ginagawa. Bilis yung pinahalagan. Pero sa Diyos, ang katapatan ang mahalaga. Dati pong haharap po tayo lahat sa Diyos. Pero hindi niya tatanungin ang ganito, gaano ka kabilis umangat? Gaano karami ang mga na-achieve mo, nakuha mo? Ang itatanong niya, mga kapatid, naging tapat ka ba? Kahit walang nakakakita? Pinili mo ba ang tama kahit mahirap? Tumayo ka ba sa katotohanan kahit ikaw lang mag-isa? Dako na po tayo sa conclusion. Pipiliin po natin ang integrity kahit walang nakakakita. Tanda po natin. Pipiliin natin ang integrity kahit walang nakakakita. Pipiliin natin ang integrity, katapatan, kahit may pressure, may trials, may persecutions, may pagsubok. Pipiliin natin integrity kahit mas mabagal. Kala lang natin mabagal. Pero tingnan ko ito. Dahil sa huli, hindi ang pinakamabilis ang panalo. Hindi pabilisan, mga kapatid. Ang kinakailangan ay yung pinakatapat, yung katapatan ang tinitingnan ng ating Panginoon. Tayo po natin tumayo. Tatapusin ko po sa isang talata, awit, Kabanata 37, talatang 5. Sabi po doon, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Hindi po shortcut ang sagot sa buhay, no? Kundi yung ating katapatan at pagtitiwala sa Diyos. Maaaring mabagal minsan, kala lang natin yon. Maaaring mahirap, akala lang natin yon. Maaaring hindi mo kasi naiintindihan sa ngayon. Pero kung kasama natin lagi ang Diyos, alam natin yun. Kung kasama natin lagi ang Diyos, hindi ka nawawala. Inaayos ka. Sabi po doon, mas mabuti ang mabagal na slide. Mas mabuti ang mabagal na tagumpay na may integridad kaysa mabilis na tagumpay na may pagsisisi. Ulitin ko po, mas mabuti ang mabagal na tagumpay kasi may process, may proseso. Dahil sa integrity mo, may integridad ka eh. Kaysa mabilis na tagumpay na may pagsisisi dahil anong mali ang ginagawa. Ngayong araw, ipagkakatiwala natin sa Diyos ang ating landas. Hindi tayo magkamadali. Hindi tayo lalayo. Magtitiwala tayo. Tayo po ay manalangin. Pakilang Diyos, labis ang aming pasasalamat sa araw na ito, sa mensaheng amin pong narinig, Panginoon. Salamat sapagkat pinaalalahanan mo kami na hindi shortcut ang daan sa tunay na tagumpay, Panginoon, kundi ang pamumuhay ng may integridad. Lord, kinikilala po namin. Nagkakamali kami madalas. May pagkakataon na ang buhay po namin pumipili ng madali kaysa sa tama. May mga pagkakataon, Lord, na kami ay nagmamadali. May mga pagkakataon kami nalilihis. May mga pagkakataon kami ay napokompromiso sa mali. Ama, patawarin mo po ang bawat isa po sa amin. O Diyos, linisin mo po ang aming mga puso. Ituwid mo po ang aming landas at ibalik mo kami sa tamang daan. Salamat po, Ama. Kami po'y naniniwala, O Diyos, na ang salitang nahayag sa umaking ito ay makatutulong upang kami ay mabuhay ng may integridad. Salamat, Banal Espiritu. Salamat, aming Ama. Salamat, aming Panginoon Jesus, sa dakilang bagay na ginawa sa araw na ito. Ang papuri, ang pasasalamat, at
pagsamba, maingat namin ibinabalik sa inyo, Lord. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. Sige po, minsan pa tayo po ay ipamit sa ating Diyos. Magdamit natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailanman hindi ako papabayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang naalala.
po, Panginoon, sapagkat you are so patient, Lord, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ama, humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga pagkakataon, Ama, na pinili namin, Lord God, na sundin, Panginoon, ang nais namin, Lord God, na magpadala, Panginoon, sa pressure ng mundo, Lord God. Ama, sa oras na ito, Panginoon, pinipili namin magtiwala sa iyo, Panginoon. Pinipili namin, Lord God, na ibigay sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming pagdedesisyon ng aming buhay, Panginoon, sapagkat ang manidisenyo mo ang buhay na ito, Panginoon. Ikaw ang manilikha namin, Lord God, at alam mo ang makabubuti sa bawat isa sa amin, Lord God. At Ama, sa paghihintay po namin sa buhay na ito, Panginoon, Lord God, ay turuan mo kami mas maging tapat pa, Panginoon. Hallelujah. Turuan mo kami, Panginoon, Lord God. Hubugin mo kami, Lord God. Ama, maraming salamat, Lord God, sa iyong katapatan, Lord God, sapagkat, Lord God, hindi ka nagbabago, Lord God. Ikaw pa rin po yan, Lord God. Sa mga pangako mo, Lord God, ikaw ay tapat, Panginoon, Lord God. Kahit matagal, Panginoon, Ama, alam namin ito po ay ibibigay mo, Panginoon. Ito po, Lord God, ay tutupad mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na naghihintay sa iyo, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, Lord God. Kaya, Ama, sa paglalakad namin, Lord God, sa paghihintay sa mundong ito, Panginoon, mas matutulan pa namin, Lord God, na magtiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat hindi kami mabibigo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa paalala. Maraming salamat, Lord God, sa pagmamalasakit, Panginoon. At maraming salamat sa walang hanggang mong pagmamahal sa amin. Purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng pabulit masasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, muli po tayo tumayo at humanap po muna tayo ng ating prayer partner at manalangin po tayo sa isa't isa.
Praise God. Sige po, makinig po tayo sa ilan po nating announcements para sa darating na linggo. Para po sa members ng Kids Ministry, magkakaroon po kayo ng team building sa May 1, wala po pasok ng May 1, sa Romesita Resort, sana all. Yeah, Kids Ministry po, magkakaroon po kayo ng team building sa May 1, sa Romesita Resort, at maki-coordinate na lamang po kay Sister Gina sa mga details pa po about po dito sa team building. Sa Men's Ministry naman po, magkakaroon po ng OBS, Online Bible Study, mamayang 7 p.m. via Messenger Room. So, para po sa mga kalalakihan, magkakaroon po ng Online Bible Study. Paki-mention na lang po, paki-message na lang po si Brother Jonathan Manalaysay sa mga details at sa mga gusto pong sumama. At magkakaroon po ay sa next week po, ang ating joint fellowship ay gaganapin dito sa Baliwag. Kaya po yung mga kasama po natin, mga kilala po natin, pakisabihan po sila na dito po gaganapin ng joint fellowship sa Baliwag. Muli po, joint fellowship, first Sunday ng May, dito po sa Baliwag. At after po ng service, ay magkakaroon pa ng meeting, ang media and technical team. So sa lahat po na members and support po sa media and technical team, mangyari lamang po na maki-coordinate po kay Sister Cara Antiporda para po sa details ng meeting po. So after joint fellowship po, yun lamang po ang ating announcements para sa linggo po. God bless. Praise God. Are you blessed? Tayo po magsitayo. Ay pakinig po ng salita ng Diyos mula sa ating teacher, sa ating professor, Pastor Lester. Napakaganda po ng turo niya. Napaka-importante po talaga nito. Pag pinag-usapan po talaga ng integrity, ang dami sumasagot. Totoo po, ano? Totoo po. Sabi na nga po, yung ginagawa natin kung ano ang tama, kung ano yung tapat, na wala pong nakakakita. Sa company po namin, yan po ang top values, ang integrity. Kaya po sa amin, kapag ka po mayroong mga pagdating ng mga gift-giving, pareho sa mga contractor o sa mga client, may limit po. May limit yung amount, yung gift na pwede mong tanggapin. At kung ikaw naman ay magbibigay sa iba, may limit din po yung amount. At kung lumampas ka doon, kailangan mo yung sulat. May AGP po may tinatawag. Kailangan sulat mo kung para sa inyo, kung magkano binigay mo, kung magkano tinanggap mo, katapos mo ba itong tanggapin. So, talaga napaka-importante po ng integrity. At naalala ko po, may isang tao po sa Biblia, sa kanya ko lang po kasi ito natin, mabinanggit ng Diyos, kilala niyo po siya. Wala tuloy. So, ayan. Ito yung tao na to, sa kanya ko lang po ito narinig na binanggit ng Diyos sa kanya. He also chose David, his servant, and took him from the sheepfolds, from following the ewes that had young. He brought him to shepherd Jacob, his people, and Israel, his inheritance. Verse 72. Psalm 78, put or verse 70 to 72. So he shepherded them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. So, yun po. Sa kanya ko lang po natin yung binanggit ng Diyos. Kilala naman po si David. Hindi ko na masyado explain kung sino si David. At sa kanya siya lang po nabangkitan ng Panginoon with the integrity of his heart. At kilala po natin kung gaano katapat ang puso ni David. Kaya nga po ang integrity talaga, ginagawa nga po natin ito na talagang ang tama, na walang nakakakita. Sabi nga po ng Colossians 3:23, whatever you do, work it that with all your heart as working for the Lord
not for human masters. Para mapagtibay natin ang ating integrity, gawin natin ang lahat ng bagay para sa Panginoon at hindi para sa tao. Amen po ba? Sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos, tunay nga po Lord na napakabuti mo Panginoon sa buhay namin, O God. Nasasaligsik mo Panginoon ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ito ang nais ko sa aming Panginoon, amin sa pamuhay, ang integrity na ito, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw nakakasiyasat ng puso namin, isipan namin, ang aming nakaraan, ang aming naharap, Panginoon Diyos. Tunay, Lord, na napakahirap mamuhay sa mundong ito, Panginoon, sapagkat napakarami. Gusto maraming mga magsisway ng aming dapat tamang gawin at kami minsan naladala. Kaya po ang aming dalangin, lahat po ng aming narinig ngayon sa bagay ito, lahat po ng tinuro, Panginoon, ng aming pastor, Lord, ay aming maisapumuhay ito, Panginoon o Diyos. Tulungan mo kayo, Panginoon, malakaran, Panginoon, anuman po ang katotohanan. Malakaran ang Panginoon ang iyong kalooban, Panginoon o Diyos. Ama, salamat po, pagpalain niyo po, Panginoon, si Pastor Resty sa mensaheng dinala niya, Panginoon, sa gabayan patnubay ng Banal Espiritu mo. At dalangin ko, Panginoon na Diyos, ang mga pining na tanim na ito, Lord, ay patuloy lumagong sumibol sa aming buhay. Ama, sa aming pag-iwalay, kayo po patuloy na mag-ingat sa amin, maglayo sa amin, sa mga lahat po ng pamakan, sa mga darating na araw ng lingkong ito, Panginoon na Diyos. Sige po, taas po natin ang mga kamay. Pagpalain kayo, ingatan ni Yahweh, naway kabayan kayo at laging subaybayan, ingapin at bigyan ng kapayapaan, ngayon magpakilaman sa pangalan ng Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu. Lahat po nagsabi ng Amen. Amen. Praise God. Sa Lord po ang papuri sa lahat ng natanggap natin. At isang tip lang po para pag nahirapan tayo sa integrity, lagi natin isa-isip mga kapatid, what would Jesus do? Ano gagawin ni Lord kung siya yung nasa sitwasyon mo ngayon? At alam ko po na minsan isip natin, wala akong choice Lord parang na-pressure na tayo sa mga bagay na kailangan nating piliin, kailangan nating pag-desisyon. Lagi po nating isipin na laging may desisyon na magtataas sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Laging may desisyon na patungo sa ating Panginoong Jesus. So, lagi po natin yung isipin, lagi po natin pagbulay-bulayan, lagi nating alalahanin na ang Panginoon ay lagi nating kasama at kakayanin natin. Praise God. Sige po, tayo po at muling umamit sa Kanya, laging kasama.